Magaling naman si Angelo. Siguro ng setup. Hello, magandang umaga po. Magla-live lang tayo sa ngayon. At ating pag-usapan po sa ngayon ay pagpatuloy na usapin patungkol sa Pogo, sa Triad, at may kinalaman din ito sa droga. Kaya ako po ay naniwala na lubos na yung nangyayari sa Pilipinas sa Pogo, ang Pogo po ay fasad. Kung sa building, ang ibig sabihin ng fasad ay yan yung ang harap, ang nagpapakita kung ano siya. Yan pong ibig sabihin ng fasad. So, ibig sabihin, sa loob ng building, ang katotohanan ay mga pwedeng sabihin natin na droga. Ang pakay o ang target nito, yung operation nito, para matabunan kasi mas malaki pong negosyo ang droga kahit kailan. Mas marami ang kikitain, mas bilyon-bilyon ang kinikita kaysa yung mga negosyo na kahit sabihin natin lehitimo na negosyo. So, yan po ang nakikita pa natin dito is parehos din po. Kumbaga, ang nakikita natin sa ngayon, nakikita natin na nagpapatayo ng empire, ng kaharian, ng pugo, ng droga, itong grupo ni Digong Duterte. Pero yan ang nakikita natin. Hindi pa naman natin pwede sabihin na talagang yan na nga. Pero yan lang po ang nakikita natin. So, nakikita natin na ayon pa kay Percy Lapid na nagpatayo ng yung mga sugal-sugal dyan sa Puntara, nagsimula dyan. Nung si Jack Lam ay nahuli, yan po ang isa sa ituturo nyo, libo-libo po ng mga Chinese ang nahuli. At ang nahuli na yun ay sa casino dyan sa Fontana, sa Clark. So, anong ibig sabihin? Bakit casino? Bakit may mga Chinese? Ang ibig sabihin ko po, kung bakit may mga Chinese, ay sapagkat yun naman po ay yung tinatawag na kasi sabi pwede Pilipino naman magpatakbo ng kasino kung lokal lang ang mananaya. At kung Chinese ang nag-asikaso sa kasino, ang ibig na sabihin yan, ang mananaya ay nandun sa China. Iyon na rin yung Pogo sa panahon ng 2016 na hinuli si Jack Lam. Tandaan niyo si Jack Lam hinuli. May Jack Lam ko na narinig. Si Jack Lam ay inupahan niya yung kasino din sa Fontana, sa Clark Air Base, at inupahan niya rin yung Fort Ilocanja Resort sa Lawag, Ilocosur. So, pinatayuan niya rin ng kasino pero hindi tawag Pogo noon. Although mga Chinese din ang kanyang mga empleyado. So kung mga Chinese ang empleyado niya, isa lang po ang ibig sabihin niyan, na ang mga taong magtatrabaho ay kailangan ang kanilang magiging magaling magsalita ng Chinese kasi ang mananaya nila ay nandoon sa China. So iyan po ang nakikita natin dito. So magandang umaga si Gregorio Babaran. Good morning po, no? Si Philip Sagalla listening from Baguio City. Good morning sir and all listeners. Pero nakakaingit naman ng Baguio City. Ilang beses na tumangka ng Pogo na magpatayo sa Baguio City, ilang beses din tinanggihan ni Mayor Ben Magalong. Magaling talaga mayor ninyo, Philip. Pwede bang mahiram ang mayor niyo para sa aming lungsod sa Coronadal? Mas magaling kung siya ilagay sa Coronadal, mas maganda siguro ang Coronadal. Enrique Quilanta, good morning po. Senator Toto, watching from Cebu City. Maayong agabay. Maayong buntag. John Estacio, I will not only vote for Doc Toto, I will also campaign for him. Salamat po. Salamat po. At mga aking mga subscribers, at maggagawa po ako ng tinatawag na design para sa kampanya ko. Kung pwede kayo na lang po magpa-print sa tarpaulin at maggawa na niya t-shirt para sa akin. So wala talaga akong budget diyan at makakaasa kayo ng tulong ninyo ay talagang para sa isang sincero na trabaho. At kung ako ay mananalo at tingin ko naman ay malaki ang ating chance kasi naman sincero ako. At sisikapin ko na mananalo ko sa debate, sa senatorial debates para at malaking boto makukuha natin.
So ngayon, balik tayo sa topic natin. Ang topic po natin ay pagpatayo ng Triad Empire. Kasama po ang Cagayan de Oro City. Alam mo, kung ikaw po ay hindi taga Mindanao, ay hindi mo alam kung anong lungsod sa Mindanao ang napakahalaga pagdating sa ekonomiya, pagdating sa pagpatayo ng mga negosyo kung ano-ano. Pinakamalaki pong syudad sa Mindanao ay Cagayan de Oro City. Pangalawa po ang Davao City. Pangatlo, pwede mo sabihin yung Zamboanga City. Pang-apat, pwede mo sabihin yung nag-agaw-agaw dyan yung General Santos City at ang Butuan City. Pwede mo rin sabihin na yung ang lungsod ng Tagum City, magaling din. So Panabo City, gumagaling na rin. Ang lungsod ng Cotabato City ay malaki pero medyo sabihin na natin na medyo may problema sa peace and order. So pero medyo malaki ang in-improve ng peace and order sa Cotabato City nung nagsimula na yung BARM at doon na nagsimula na yung mayor ngayon dyan ay talagang kasapi ng MILF, no? So sila na ngayon na nagpasimula. So ibig sabihin, darating din ang punto na ang panahon na gaganda po ang ekonomiya ng lugar na yan dahil po magkakaroon ng katahimikan. So in other words, wala po tayong ibang sukatan, basihan na katotohanan kung paano mo mapaunlad ang isang lugar, kailangan may katahimikan at walang krimen. Okay? So Davao City ay sa tingin ko ay mawawala na rin yung krimen. So kasi wala na sana matatanggal yung mga Duterte. Kasi ang gumagawa lang ng krimen dyan sa ngayon, mga kapanalig ni Digong Duterte. So anyway, kung bakit ko nasabi na ang Cagayan de Oro City ay isa sa napakahalaga na siyudad pagdating sa kaharian ng droga ay dahil sa isa ito sa sentro pinakamalaki at dyan din po ang halos mas pinakamarami ng mga imports, mga barko dumadaong dyan sa Fibidic. Ang Fibidic po ay hindi naman sasakop ng Cagayan de Oro City pero halos Cagayan de Oro City na rin. At ang Fibidic po isang malaking isla, parang isla na kung saan dyan ang sa compound na yan, dyan po ang mga manufacturing. Kagaya sa ngayon, andyan ang steel company, steel manufacturing plant ni Tony Yang na kapatid ni Michael Yang. Nandyan din ang textile business niya. Nandun din ang rice smuggling niya. Diyan bumabagsak ang lahat ng kanyang import. So, maliban pa dyan, marami pa silang ibang negosyo na tinayo dyan. So, it's hard to believe na ako, taga Mindanao ako, pero hindi ko namalayan na mayroon palang ganong namumuo dyan sa Fibidic. So, ibig sabihin, pag mayroon ganong Fibidic, it stands to reason na kailangan din pala magsagawa din ng isa pang tinatawag na parang free zone, maglalagay din sa General Santos City kasi ang General Santos City nakaharap po yan sa Indonesia, nakaharap sa Palau, so nakaharap din, ibig sabihin sa Celebes Sea, nakaharap din sa Papua New Guinea at pwede rin makaharap sa United States of America, malayo nga lang, across the Pacific. At lahat po ng mga Pacific Islands dyan, yan ang dadaanan. Isa lang ibig sabihin, ay direkta ang barko pupunta ron ay walang problema. So ibig sabihin, kumpara naman sa Maynila na maraming obstacles ang mga negosyo na kagaya ng traffic, pero at least nakikita nila na yun na conducive to business itong Cagayan de Oro City. So kung conducive to business at yung nagpatayo dyan si Yang Jansin, yan po si Tony Yang. Kuminsan gumagamit siya ng pangalan Antonio Maestrado Lim or Antonio Lim. So ngayon, ang pag-build up niya ng umabot na siya ng 1990 plus pa, mahigit 20 years na siya. Tapos hindi pa marunong na Managalog, hindi pa marunong magsalita ng Bisaya. So in just the same manner as Michael Yang. Si Michael Yang naman, ang reputasyon naman niya
ay nireport siya ni SPO3 Arturo Las Cañas na gumagawa ng droga, at pinatay pa nga nila ni Arturo Las Cañas ang limang trabahante na laborer kasi nakita nila nung gumagawa sila sa bahay ni Michael Yang, nakita nilang laboratory, kaya para hindi sisingaw, pinapatay na lang sila, at si Digong pa nagbigay doon ng go signal para patayin mga yon. At marami pang sinasabi si Arturo Las Cañas na maraming mga Chinese na suspected drug lords pero karibal, kaya pinapatay din. At marami din, may isang sitwasyon din na may shipment ng droga, at si Pulong Duterte pa daw ang tumawag kay SPO3 Arturo Las Cañas. At ito namang findings ni Arturo Las Cañas bilang isang police officer na nagiging hitman, na isa sa mga hitmen ni Digong Duterte, ay marami siyang nakuhang mga krimen, kumbaga sinabi niya nga the biggest drug lord sa Mindanao ay walang iba si Digong Duterte. At ang isa pang nakikita niya ay si Michael Yang, ang sinasabi ni Percy Lapid na nagpatayo ng Pugo. Ibig sabihin kung bakit tinanggal si Jack Lam ay dahil yun na palang utak ni Michael Yang. So ibig sabihin, makikita mo sa pagpatayo sa Pugo, actually may Pugo rin suspected pa lang doon sa PBDEC sa Cagayan de Oro City. So dapat lagyan din, sabi ko na sa General Santos City, lagyan din parang kagaya ng free zone, economic free zone. Tapos kagaya na dapat lagyan din sa Cotabato, lagyan din dapat sa Zamboanga City, tapos lagyan din dapat sa Davao City. Ngayon kung ako magiging senador, dapat ganun ang ipopropose ko para sabay-sabay uunlad. Pero siyempre babantayan na natin yung mga droga kasi talagang favorite place sila. So ngayon, ang PBDEC, kay kung bihira yung mga enforcement agencies natin dumadaan dyan, ay iyan ngayon ang nagiging bagsakan din daw ng droga. At nagtataka sa Senate hearing na bakit napakaraming mga Chinese daw na mga in-employ ni Tony Yang. So sagot naman ni Tony Yang, in fairness to him, ay talagang Chinese muna kinukuha nila ng pakarami kasi ang gamit daw na ginagamit nila ay mga Chinese worker lang nakakaintindi. At kumukuha din daw sila ng mga Pilipino para tuturuan mga Pilipino. But it takes 2 years para mapalitan yung mga Chinese na mga Pilipino. At gusto daw nila mga Pilipino kasi mababa daw sweldo kumpara sa mga Chinese. At kung mga Chinese, kailangan pa nila gumawa ng mga building para doon na i-house. So ibig sabihin, gina-justify din ni Tony Yang na kung bakit may building sila pinatayo doon sa loob ng PBDEC. Ang building na pinatayo nila ay kagaya rin sa Pugo sa Bamban at saka sa Purak. So ibig sabihin, yan din ang disenyo talaga, parehong design na dinisenyo yan ng mga grupo nila na nanggaling pa sa China na disenyo. At ipinatayo rin doon sa PBDEC sa Cagayan de Oro. So ibig sabihin, it so happened na na-discover ito ay medyo hindi pa masyadong malaki pero masyado na malaki ang kinikita nila doon. In other words, ang aking masasabi lang sa ngayon is ang style naman ni Tony Yang para lumaki ang kanyang influensya ay kanyang na pinalaki ang kanyang steel plant kasi ginagamit lang pang front, textile at saka yung tinatawag na mga negosyo parang front sa totoong negosyo na droga. Kasi aminin man natin sa hindi, ang katotohanan ng buhay ay mas malaki ang kinikita sa droga kumpara sa mga pugo-pugo na ito. So ito, papakita ko sa inyo ang pruweba na kung saan yan si Tony Yang yan, kapatid ni Michael Yang, na makita mo siya ay magkasama niya mga pulis. Ito sa kanan na nagtestigo niya kapatid niya si Budong Kalukay. So anyway, kita ko lang yan kung gaano katindi itong si Michael Yang. Ito rin kay Duterte. Yan si Michael Yang at saka isa pa. Yan si Michael Yang, kapatid niya. Pogo Company
for renting out a condo unit for them. So, and Which, all right, please ano pa continue, ba? Miss Carla. Ito, the name that ipakita natin is ito. and there is Yan. Pakita natin si PNP Chief General Benjamin Acorda na siya pang Regional Director sa Region 10, katabi si Tony Yang sa kanan ni Acorda. Ito si Acorda yung hindi naka-quote. Tapos iba, yung mga Chinese na kasama. Ibig sabihin, that issues, ito pa. Yan. Kita mo yung mga kasama nila, ito si Benjamin Acorda, naka-t-shirt, parang naka-polo shirt na, kasama si Tony Yang sa isang table, kumakain. Ibig sabihin, yung mga ebidensya na yan, ay hindi nagsisinungaling kung gaano kalapit. Ito naman si Acorda at saka si Dong Kalugay. Ibig sabihin, yan po sa later on, itatakel natin buong buo, ang empire kasama mula sa Pang-Ilocos, mula sa Region 2, Pangasinan, yan pong empire. Ang mga ginagawa nila, binubuo nila. Yan si Dong Kalugay. Hindi niya mapaliwanag kung bakit kaibigan. Dati parang happy ng Suwal Police Station si Acorda, sabi niya. So anyway, hanggang dyan lang muna tayo sa ngayon at least pinapakita na lang natin na ang pagsasagawa ngayon ng empire ng grupo kunwari Epogo ay mga droga ay kasama ang Cagayan de Oro sa equation. So later on, ilatag ko mula sa Region 2, Region 1, pababa sa Region 3, sa may Purak, sa Pugo, pababa sa Cavite, pababa ito sa Cebu, sa Mactan naman yung nahuli ng mga Lapu-Lapu City. Tapos papunta sa Cagayan de Oro at hanggang sa Davao. So magandang umaga po sa lahat at hanggang dyan na muna tayo sa ngayon po. At hindi na ko muna mag-shout out.